ba tayong mag-alay ng sandaling katahimikan para po dun sa ating 3 kababayang nabitay kahapon sa China. Mga biktima rin po sila ng napakatinding kahirapan sa ating bansa. Mag-alay po tayo ng sandaling katahimikan. Mga kasama, mga kababayan, kahapon po namatay ang 3 Pilipino sa China, 3 Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat na sinasabi na napagsamantalahan o nagamit dahil sila po ay kapit sa patalim at naghahanap ng ipambubuhay sa kanilang pamilya dahil sa napakatinding kahirapan dito po sa ating bansa. Marami pa po ang katulad nila na isinusugal na ang sariling kaligtasan, may maipakain lang po sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Ganyan na po kasaklap ang inabot ng kahirapan sa ating bayan. Ang mga kababayan natin, isinasantabi na ang sariling kaligtasan at naikipagsapalaran sa ibayong dagat dahil wala na po silang makitang trabaho dito sa Pilipinas. Hindi na nila makayang makaagapay pa sa nagtataasang presyo linggo-linggo. Pinapatay po sila ng kahirapan. Kahit po tayo dito, para bagang linggo-linggo, naghihintay tayo ng bitay. Kasi linggo-linggo, inaabangan natin kung tataas na naman ba ang presyo ng gasolina. Linggo-linggo, inaabangan natin, tataas na naman ba ang pamasahe? Tataas na naman ba ang presyo ng pagkain? Tataas na naman ba ang pasahe sa MRT at LRT? At patong-patong na tinataas ng presyo. Sino pa ba ang kayang mabuhay ng disente sa ilalim po ng ganyang kalagayan? Mga kababayan, tayo po nagprotesta ngayong araw at naghihintay ng tugon ng administrasyon. Ano po ang tugon nila? Ang una nilang tugon, maghanda ng mga MMDA, maghanda ng mga pulis, pati po Coast Guard, yata hinanda na nila. Pero yung problema sa presyo, hindi po nila sinasagot. 3 pisong subsidyo daw ang ibibigay sa mga tsuper. Gaano katagal magkakaroon ng subsidyo? Alam nyo ba kung gaano katagal? Sandali lang po, 1 buwan lang daw po ang itatagal ng subsidyo na yan. At may limitasyon pa ho. May limitasyon pa ang subsidyo sa mga pagkakarga lang po ng 1,000 piso. Kada karga po yung bawat card. Lubhang napakaliit po ng subsidyo na yan. Kung ikukumpira natin doon sa kinikita ng mga oil companies at kinikita ng gobyerno sa value-added tax. Mga kababayan, dito po sa usapin ng langis, para po itong pang-hold up eh. 2 beses po tayong hino-hold up. Sa una po, sa overpricing ng presyo ng produktong petrolyo. Hold up po yan dahil 750 kada litro ang overpricing ng produktong petrolyo. Pangalawang hold up, yung gobyerno pinagkakakitaan pa yung mga mamamayang hino-hold up ng mga monopolyo sa langis. Magkano po? Value-added tax po. Alam niyo po, pag tinanggal po ang VAT, magkano po ang ginhawang matatamasa natin? 5 hanggang 6 na piso kada litro ang matatanggal po sa presyo ng gasolina. Mas malaki yan kesa sa subsidyong binibigay na 3 piso na panandalian lamang po ang epekto sa ordinaryong mamamayan. Eh bakit po ayaw nilang gawin? Bakit po ayaw tanggalin ng VAT? Bakit po mga kakampi na po, mga aliado na po ng Pangulo ang nagsasabi sa kanya na pwede namang tanggalin o bawasan ng value-added tax? Bakit ayaw nilang tanggalin? Dahil daw po natatakot ang gobyernong ito na mawalan ng tambayad sa utang. Hindi naman po kasi sa atin napupunta yung VAT eh. Kayo ba ho, naramdaman nyo ang katas ng VAT? Ang nakakaramdam lang po ng katas ng VAT, yung may mga pabaon, yung may mga pasalubong, dyan po sa gobyerno, yung mga kurakot at yung mga malaking bangkong pinagkakautangan ng ating pamahalaan. Pero yung ordinaryong mamamayan,
Hindi naman po natin naramdaman yung epekto ng VAT. At sa totoo lang, wala naman pong VAT sa langis nung araw. Kailan lang po nagkaroon ng VAT sa langis? Sa panahon lang po ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ba sabi ni Pangulong Aquino, gusto raw nilang ituwid yung mga ginawang mali ni Gloria Macapagal Arroyo. Kasama dapat yan sa itutuwid nila, yung value-added tax. Pero anong nangyari? Yung mga tagapagtanggol ng VAT sa panahon ni GMA, lahat po ngayon ay nasa kabinete na rin po at sila ang nagdedepensa ng value-added tax sa produktong petrolyo at sa kuryente. Mga kababayan, mga kapatid, talaga po kung tutuusin, inutil talaga ang pamahalang ito pagdating sa pagpoproteksyon sa mga ordinaryong mamamayan. Pag tinanggal po ang VAT, sino ang maikinabang? Ang mga tsuper, ang mga nanay at tatay na bumibili ng LPG, ang mga mangingisda na gumagamit ng langis para sa kanilang demotor na bangka, ang mga tricycle driver, kahit po kayo, yung mga pulis dyan, yung mga nasa gobyerno, makikinabang po ang lahat pag tinanggal ang VAT sa langis. Pero ayaw po tayong pakinggan. Ayaw po tayong bigyan ng ginhawa ng Administrasyong Aquino. Mas mahalaga sa kanya ang tubo ng mga monopolyo at ang kita ng mga bangkong binabayaran dahil sa value-added tax. Mga kababayan, mga kapatid, ang dami na po na naghihirap ngayon at nakita po natin ang trahedya kahapon sa mga kababayan nating pinaslang. Panahon na po para tayo ay iba yung lumaban at kumilos. Hindi na po uubra ang pagbibingi-bingihan at pagkainutil ng gobyernong Aquino. Kailangan na pong kalampagin ang administrasyong ito. Hindi sapat ang binibigay niyong subsidyo. Kailangan pong tanggalin ang VAT, tanggalin ang deregulasyon, isabansa ang industriya ng langis at magkaroon ng tunay na oportunidad para umunlad ang ating bayan. Kaya po mga kababayan, lahat po ng tumututol sa pagtataas ng presyo ng gasolina at sa value-added tax, pwede ba po tayong mag-ingay ng 1 minuto, kalampagin ang gobyernong Aquino? 1, 2, 3! Basura!